Hello everyone. Hello. Hello, my name is Lester. I'm Belle. Sa video na to, I'll be teaching Belle how to edit videos on Premiere Pro. Ayun, napag-usapan namin na turuan ko siyang mag-edit. Yun nga, nag-start na kami ng vlog. I just thought na kailangan matuto na rin siya. And she agreed kasi may mga style kasi ng video or edits na gusto niya na different sa style ko. So, I think once she learned, then it'll be easier for us to integrate yung nasa isip niya na na-edit. Bago namin i-upload yung isang video, i-QA kung ako yung taga-QA. Pero, hindi nga sa kanya acceptable yung mga gusto kong mangyari kasi iba nga yung style niya. Kaya nag-decide na akong dapat matuto na rin ako para masunod din yung gusto kong style. Okay, game. Sige, let's get into it. We'll divide this video probably into several parts. Most probably, hindi siya matatapos today. Pero, we'll try and cover at least the basics to get us going. At least for this session, we'll do it a brief overview what editing is all about. Patience and bawal antukin kasi hindi mo siya maintindihan pag inantok ka. Game. Focus your attention sa ating screen. Ang gagamitin nating software is called Adobe Premiere Pro. Rule of thumb is use the best one you have. So, this is the best one we have. This is what pros use. So, pero yung idea nun, pag nag-edit ka sa iba-ibang tool, almost the same lang. So, once you click the icon for Premiere, this will be the first window that will show up. Ang tinatanong lang niya is, ano yung file name mo, ano yung name ng project mo, tell me kung saan mo siya gusto i-save na folder. Sample project. Sample. Then the next thing you have to do is to choose a folder where you want to save. That goes to say, lahat ng files na associated with that project, you have to put that on that folder. Ganun lang kasi simple. So, just have to select the folder and then that's it. There's other options for now. Don't mind them, they're not that important for now. So let's move on. So project name, folder. Good so far. So just hit okay. Just think about it this way. 4 quadrants. Yan, diba you see it using 1, 2, 3, 4. This first quadrant here, dito muna tayo. This is where you import the files. Yung second quadrant, whichever file you select will show up here. So parang 1, 2, then yung mga napili mong clips, pwede mo siyang dalhin dito sa third quadrant, which is the timeline. And then yung output ni timeline, you see that on this quadrant. Gets? 1, 2, 3, 4. Okay, so ulitin ko. You import the file, then you transfer it here, lahat ng selected video clip mo. Then you can put it here. Dito ka magkakaroon ng editing. Tapos yung output nandito sa fourth quadrant. Magbibigay ng example. So, importing file. So, you double click. And then, you try and find yung files na gusto mong edit. So, for example sake, let's get a couple of footage. Pwede, to select multiple footage, click mo yung isa, then hold shift, then just click whichever clips you want to import. Then, open. Then, gagawin ni Premiere, dadalhin niya yung footage dito sa ayun na siya. So, yung views ng footage, pwede din to. So, you can see the actual footage. Depends kung ano lang yung mas importante ka. So, for example, ito yung napili mong i-edit. So, dapat pala, pag nag-select ka ng file, doon pa lang sa folder, ni-rename mo na yung mga clip mo para ma-identify mo kung ano yung specific clip. Pero yun, that will come with what you're comfortable sa workflow mo. Pero for now, ayan, that's definitely one thing na ginagawa ko din. So, for example, ito yung file na gusto mo i-edit. So, you select that. If you double-click this file, ayan, double-click that, it will show up doon sa source. Nakita mo na yung flow. So, in-import ko siya dito. If you choose which, mag-show up siya doon sa source file. So, ano bang gagawin mo dito? Usually, ang gusto mong gawin sa kanya, kasi diba, ito is raw footage. Gusto mong hanapin yung part na gagamitin mo lang dun sa final video mo. Kasi, in most cases, maraming part dyan na, you don't want to use, o kaya sobrang haba ng clip. So, pwede mo na siyang matrim dito pa lang. So, to do that, for example, ito yung, dito kung gusto magsimula, abot na yung, nakita na yung building. Click mo tong mark in, o kaya I lang? Bakit I? Shortcut siya, keyboard shortcut. O kaya ito lang, itong bracket lang. So, ibig sabihin, ang sinasabi niya, ito yung gagamitin kong clip.
And then, saan magtatapos? So, hanapin mo yung gusto mo sa magtapos. For example, dito lang, ilang seconds lang siya. You can press this as the workout or O. Ayan, yun naman yung, may O naman siya. O, yung shortcut. So, nailalagay niya naman O, I or O. Okay. Pero, usually, kapag mas mabilis ka na, I, O. Okay. Para mas efficient kapag... Dali lang pala eh. So, ayan. So, ngayon, napili mo na ngayon yung part na ilalagay mo dun sa final edit mo. 3 options na pwede mo siyang dalhin dun sa next stage ng editing. Pinakang straightforward is you just drag the whole file. The whole video. Pag dinrag mo siya dun sa next stage, ayan. So, dito is more on clean up. Clean up lang. Ito, i-import lang yung file. Tama? Okay. Tapos, di ba, nasa third stage na tayo. Ngayon, nakikita mo na ito na yung kinat mo. Ito na yon. Pag in-import mo siya, dalawa yung makikita mo. Ito audio, ito ay video. Ngayon, nakatag siya dito. You see that? Ito na yung timeline. Ibig sabihin, ito yung scrubber niya. Ibig sabihin, kung saan nakatapat yung scrubber, yun yung part ng video na makikita mo. Sige, gawin mo ngayon yung whole sequence na yan. Pick a clip sa sa bin mo. Okay. And then, choose yung in and out. Tapos, drag mo siya sa timeline. Practicum na yun. Okay. Choose in and out. Then yung scrubber niya. Scrubber. So, pili ka ng point na palagay mo may sense na dapat to kasama dun sa But if the whole is my sense also. well, kung the whole siya, you can drag the whole thing. Yan. Tapos, going here. Tapos, here. Tapos, Then, mo yun. drag. Huwag mo na akong tuturuan. Kaya nga practically, po-coach mo pa ako. Tapos, ito yung video, ito yung audio. Hanggang dun pa lang naman tinuro mo sa akin eh. So, yun na. Yun na yun. So, simple so far. No? Very good ba? Okay, so very good. Observation, actually, there's one thing na mali kang ginawa. I'll show you. Bakit? I-control Z ko siya. What you'll notice, pag nilag mo siya, pag Pangalawa siya, diba? pinatong mo siya dyan, mapuputol yung isang clip. Oo nga. Yun So, nga kailangan- rin napansin ko. Kailangan, and magkiklip As in, naman siya eh. sakto, oo. Oo, magkiklip na siya. Oo. So, yan na. Dalawa na yung footage mo ngayon doon sa timeline. Ibig sabihin, napagdugtong mo na Okay. sila. Kasi kanina, akala ko nabura mo na yung first video. So, may possibility na ma-overlap. Tapos yung na-overlapan niya, mawawala yun. So, masisira. So, dapat talagang tapat lang. Itong timeline mo, pwede mo siyang i-expand. Ibig sabihin, pag in-expand mo kasi siya, Paano ka nag-expand? alt siya. Press mo yung alt, tapos, Yung ganong button. Yung sliding. so, ibig sabihin, kasi maikli lang tong timeline natin, diba? Hindi, So, pag wala kang gamit na mouse, anong... mouse talaga siya eh. Ito. Either ito. Ito. Nang walang So, anong kilalabasan yan sa video? Wala naman. Ito ay for your convenience lang. Okay. Para mas ma-dissect mo lang Oo. yung detalye ng video tsaka audio. Ayan. Tapos, di ba binanggit ko kanina pwede mong pagpatong-patungin sila. So, what's the point ng pagpatong-patungin? So, sample lang kita. So, itong isang clip mo na to, pwede mo siyang dalhin doon sa pangalawang tapos, pag nilagay mo siya doon, ang idea nitong editing, kung alin yung clip na nasa ibabaw, yun ang makikita mo. Kita mo ba? Ito yung nasa ibabaw, itong second clip. Okay. So, parang burado yung na-overlapan. So ibig sabihin, alimbawa, nakat mo dito, tapos ang nangyari, biglang nagbago pala yung isip mo na i-edit mo, tapos ayaw mo na isama tong clip na to. So, i-overlap mo na lang siya. Okay. Saka may instances na minsan, hindi pa tapos magsalita, and then may papasok na bagong video. Yung footage nung nagsasalita, natatakpan na, pero tuloy pa rin yung narrative. Kasi yung audio niya, hindi niya ginalaw. Oo, dahil hindi naman niya ginalaw yung audio. Okay. Yes. Pero ang problema na ngayon yan, magpapatong na yung dalawang audio. Oo. So, you have a decision. Alin ba yung audio na puputulin mo? So, i-overlap mo din yung audio mo. Ngayon, there's a way na kailangan mo kasi pumili ng audio, else di mo maintindihan yung dalawang magkasabay ng audio, di ba? Well, there are cases na maintindihan mo siya. Let's say, may nagsasalita pero may background music, which gagawin natin yun. Pero in this case, kailangan mo i-cut yung audio. So, to do that, yung clip na tatanggalin mo audio, you can right-click and then you can unlink. Pakita ko na siya before unlink. So, before unlink, kapag pinaikli mo itong isang... I-ikli din yung video. Oo. Pero pag in-unlink mo sila, kung alin lang yun ang sa highlighted, sila lang yung maano. So, in this case, since di na sila magka-link, pwede mo nang i-cut yung audio ng isa or delete it.
Kumbaga, independent na sila sa isa't So, isa. ito, walang audio. So, wala na siya ngayong audio. Ngayon, itong nasa gitna ng the quadrant. Ito yung parang main tools mo. Pero dito sa main tools mo, halos 3 lang yung palagi mong gagamitin. Itong selection tool, ibig sabihin ito, parang arrow lang to. Pag-select mo kahit ano. So, by default, yan yung hawak mo na tool. Arrow, selection tool. Tapos, pangalawang pinaka-common is itong razor tool. Ito yung pamputol lang yun. So may pamputol. Possible ba na from the first quadrant, dumiretso ako ng Pwede ng Ang problema third kasi nun, quadrant? kapag ginawa mo ng ganon, let's say, 1 hour video yung... So, ang laki nung mo, Oo. ang laki nung... Tapos, merong effect ba yan pag nag-edit kasi Yeah. mabigat? Mabigat So, siya. dapat nalinis muna siya. Exactly. Okay. Gets. Good question. Okay. Di ba, ang dami, pag nagbablog tayo, ang dami nating clips. Pwede naman, wala bang effect nun na niload ko agad sa first quadrant? Ideally, i-load mo talaga muna lahat. Lahat yun, di ba? I-load mo, tapos i-rename mo. Ako kasi, ganun ang gusto ko eh. Naka-rename So, siya. ang workflow ko is, before ko i-load dyan, Nalinis ko na yan. yung mga videos na basura, delete mo na. There's no way na magagamit mo siya. Tapos, yung iba naman, kung pwede pang masalvage yung ibang footage, ilalagay mo siya dyan, pero kakat mo na siya dito. There's always may puputulin ka dito. Laging ganon. So, for example, you decided, sobrang haba nitong clip nito. Itong razor tool, siya yung pamputol mo. So, tatapat mo lang siya kung saan mo siya puputulin. Just click. And then, babalik ka ngayon sa selection tool mo. And then, click mo lang yung delete mo. Then, that's it. Deleted. Sample. Ako nga, try. So, ito yung selection tool. Tapos, pili ako kung saan. Halimbawa, sobrang haba. Hanggang dito lang. Gusto ko. So, punta ako dun sa razor tool. Tapos, tapat ko siya. Punta muna ako sa selection tool. Tapos, yan. Tapos, delete. Pwede ka din copy-paste. For example, itong clip pa to, gusto mo palang ulitin. So, select mo lang siya, Control-C. Then, hanap mo kung sa movie gustong ilagay, Control-V. So, nagagawa lahat yun. Kung may mali, pwede mo siyang Control-Z. So, most na editing, dito siya nangyayari. Ako natutong mag-edit talaga. So, yun na. Tapos, yung isang tool na madalas mo din gagamitin dito sa mga itong T. Yan yung palagay ng text. Yung laging request sa'yo na lagyan ng caption, lagyan ng ano. So, yan yun. So, click mo lang yung T. Click mo lang anywhere kung saan gusto mo ilagay yung caption mo. Tapos, just type. For example. Tapos, to edit that, ito, merong tab dito, Essential Graphics. So, babalik ako ng... So, parang Word document na lang siya. Babalik ako ng ano? So, what you notice pala dito, may mga tab pala dito. Click mo siya. Ito yung pang-edit ngayon ng title. So, parang Word file lang siya. Or PowerPoint or any Word document. So, same thing, kailangan nakaselect siya. Tapos, kung gusto mong i-center, ayan, center siya. Center na siya. Tapos, kung gusto mong palitan yung text, yung font style, pwede ka naman. Tapos, kung gusto mo i-change yung size, ayan, any changes you want, pwede mo siyang magawa. Kung gusto mo siyang i-center, kung gusto mo siyang parang Word document lang naman dyan. Change yung color. Gusto mo red pala. Depende na yun sa'yo. So you can make all those changes here. Okay. Give it a try. Pero in this case, transparent kasi yung text. So, naka-overlay siya. So, 2 layer na siya ngayon. Okay. So, yung text, tapos yung actual footage mo. So, madaming instances na ganun. Kasi gusto mo maglagay ng logo, maliit lang naman siya dito. So, kumbaga, you can stack yung mga clips. Same with images ba yan? Or logo? With images. So, sige, sample natin ng image. Diba, lalagay ko yung please subscribe, ganyan. So, import tayo ng example image. Pictures. Example, from some odd reason, gusto mong ilagay itong microphone. Example, may dinisubscribe ka ng microphone. So, and for example, gusto mo ilagay dito sa ibabaw nitong clip na to. Drag mo lang siya. Ito, pwede mo na siyang diretso din dyan. Kasi usually may clear lang naman to eh. Tapos, pwede mo siyang... Sa image kasi, pa-clear mo siya at habain. Doesn't matter kasi still naman siya. Hindi siya gumagalaw. Ngayon, okay. So, tamang-tama, may picture tayo. Papasok na ngayon yung effects. So, obviously, sobrang laki niyan, di ba?
dito na ngayon papasok yung effects. You have to click this tab. And effects controls. Alam mo, una yung baguhin dyan ay size. Sobrang laki niya. Oh, size. So, ito yon scale ang size nila. So, ayan siya. So, liliit na siya. Tapos, gusto mo siyang palit na posisyon, punta sa right, or you can click this, and then, you can drag it around anywhere sa video. Hands on. Okay. So, insert tayo ng text. Here. So, you can type. Type ako na bell. So, gusto ko siyang i-edit. Meron ditong essential graphics. Make sure na select mo muna yung text. Select. So, Hindi siya nakaselect. ayan. Hindi, yung hindi mo kailangan yun. Sa timeline lang pa-select na yun. Sige, select. Para lang siyang type tool. Okay. T. Kailangan mo yung T. Kailangan mo yung type tool mo. Tapos, whatever manipulation na gusto mo. So, gusto mo siyang center, resize. So, you can explore yung mga... Halimbawa, baguhin ko yung... Gusto ko ng font style na ganito. Then, color is... I don't want red. I want yellow. Then, stroke. Okay, check. Then, I want this. Paano pag nag-undo ako? Control Z. Pwede ko ba sa ibabaw yan? Sige, pakita ko sa iyo yung function niya. Ngayon, ito kasi pwede ka mag-stack ng up to 99 na patong-patong. Pero it rarely na dadami na ako ganun. Pag hindi mo na makita yan, pwede mo na siya drag para makita mo yung ibabaw. So, nakatatlo na siya. By default, tatlo lang kasi siya. Pwede ka mag-add. Right-click mo na siya, add track. Kasi pwede ka na mag-stack ng another one sa taas. Kung masyadong maliit yung window mo, nag-edit ka dyan sa part na yan, i-drag mo to para komportable yan. Para mas nakikita mo siya. So, yan. So, ayun. Yung pinang-basics. Okay. So, ano pa? Adding ng music. Adding ng music. File organization na to. Saan na natin ilaw? File organization na to. Ngayon napapansin mo, padami yung item dito, di ba? So, pwede kang mag-create actually ng folders. Folders for music. For example, folders ng footage. So, lahat ng footage, pwede mong ilagay doon. So, ayan, para malinis sila. Folders ng images. In fact, pwede mo siyang gawin from the very beginning. Para, ng music. So, wala pa tayo. So, pwede mo siyang mag-view ng ganyan din. So, images, pwede mo i-drag doon. So, ayan. So, gusto mo lagyan ng music, pili mo yung music na folder, tapos, di ba, wala kang distraction. So, click mo lang siya, then hanap ka lang ng music. So, files, music, example ito. So, same thing din. Tapos, itong music, pwede mo rin siyang dalhin sa source. So, double click mo siya, makita mo nga siya, pero waveform siya. So, pwede mo rin siyang mag-set ng in and out. So, ano din, ayan, the audio. Pero in a lot of cases naman, ginagamit yung buong music. So, let's say, kailangan nito yung buong music, dadrag mo lang din siya doon. So, sa ilalim ba siya? Sa ilalim lang siya. Ayan. So, what you notice, dito sa part na may music yung footage, sabay sila nag-play. Unlike video, yung footage, kung ano lang yung nasa ibabaw, tapos pag hindi siya transparent, yun lang nakikita mo. Hindi, di ba may sound yung video? Tapos may music ka. So, nagsasabay sila. So, dun sa part na yun, pwede mong hinaan yung music mo. So, Yun na yun. Di ba yung lahat ng ginawa natin kanina, editing ng footage. Yun, Okay. may editing din ang sound. audio. Oo. So, pwede natin ang So, halimbawa, ito, movie to, may sounds yan. Mhm. So, anong gagawin ko dun sa part na yun? So, ang kailangan mo ay makita mo yung music mo. So, ang pinaka-usual na editing na kailangan mong gawin is tama ka, sounds. So, ang tinitingnan para sa sounds ay ito. Ito ang monitor mo ng sounds kung gaano siya kalakas. Kapag nagre-red na siya,
ibig sabihin sobrang lakas na niya. So ito okay lang siya, tama lang siya. So for example, masyadong malakas sa'yo ito. Ang ginagawa ko is you right click and then gain, audio gain. So tansyahan na lang, say negative 12, parang minus 12. Tapos play mo siya. Okay na ba? So doon mo ngayon papasok na editing. Kung masyadong mahina naman, audio gain. Kung mahina siya, positive naman. Positive, let's say positive 6. Gets? Kumbaga yun yung parang resize at ano mo nang so kung louder, decibels yun. Okay, May measure yun. Unit ng sound. So, alimbawa ito, may overlap siya ng audio, ay ng video. So, ito yung may sounds to. So, ito ang lalakasan ko, di ba? So, hihinaan ko yung sound, yung music ko. Tapos, balik naman ulit dito sa area na to na, halimbawa, walang ka-overlap, text lang. So, malakasan. So, lakasan ko yung, So, pag gano'n, kailangan mong i-cut siya. cut siya. So, kukunin mo yung... So, ika-cut ko siya, tapos separate audio siya. Hindi siya maging separate audio, pero pwede mong mabago yung... Hindi ba pwede? Kasi pag binago mo yung volume, pare-pares yung volume nila. Pero kung gusto mo magkaiba yung volume ng ibang part... Okay, parang separate siya. Kasi ang iniisip ko kanina, parang gagawan ko lang siya ng parang mark. Tapos, saka ko siya ilalagyan. Pero, yun nga, madadama yung iba. Kasi isang clip siya. So, ang gagawin ko sa kanya, asan yung slicer dito? Ito. Slicer ko muna siya. Tapos pointer. Tapos, ito, audio gain. Tapos, negative 6. Bawa yan. So, ganon. Tapos, magkaiba na yung ano niya. Nga, Ngayon ang medyo pag ginawa mong ganon, which is okay lang siya. Ang mag-jump siya from mahina to biglang malakas. 'Di ba? Pero I mean, it's not that. Kasi minsan may mga napapanood akong video na malakas. Ang lakas nung sinasabi nila. Ang lakas din ng audio na hindi ko na maintindihan. So that's doon pa papasok ngayon yung editing, 'di ba? So ngayon may control ka doon. You can fix that. Next. So, paano naman kung gusto kong i-mute yung video? Ganito na kasi. This I button here is mute for video. So, hindi mo nakikita yung video. Sorry, i-mute ko yung sounds ng video, hindi yung video mismo. Pag minute mo siya dito, pati itong sama mute din. Kasi isang isang timeline siya. Ngayon, kung gusto mo ito lang, huwag mo siyang i-mute dito, right-click mo siya, unlink mo siya, then i-delete mo na lang. Kailangan mo dito ng concentration. Tahimik na lugar, concentration. Kasi sa creative process. And super basic pa lang yung pinag-usapan natin yan. Gets ko yan, makaya ko yung gawin yung mga basic na yan.